Paano nga ba humantong sa sitwasyong nalagay sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso na ang tanging hangad lang ay maghanap buhay para sa pamilya? Balikan natin ang kwento ng kanyang pakikipagsapalaran sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. April 18, 2010, nang aluki ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso ng kanyang kaibigang si Maria Cristina Tintinserio ng trabaho sa Malaysia bilang domestic helper matapos magtrabaho sa Dubai bilang isang domestic helper. April 21, tumulak patungong Malaysia ang dalawa pero napurnada ang trabaho para kay Veloso. Saka lumipad si Veloso patungong Indonesia. April 25, inaresto si Mary Jane ng Indonesian authorities sa Adisut Jipto International Airport sa Yogyakarta, Indonesia matapos mahulihan ng 2.6 kilo ng heroin. Inilihim ni Sergio sa pamilya Veloso ang tunay na nangyari pero kalaunan ay ipinagtapat na ni Veloso na nakakulong siya pero hindi sinabi ang tunay na dahilan. Binantaan umano ni Sergio ang pamilya ni Veloso na malalagay sa panganib ang kanilang buhay kung hindi sila mananahimik dahil bahagi umano si Mary Jane ng isang malaking international drug syndicate. April 24, 2015, sa panahon ng Administrasyong Aquino, nang ilipat na si Veloso sa Nusa Kumbangan Island na kilala bilang Execution Island. April 28, nang makipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino kay dating Indonesian President Joko Widodo sa ginanap na ASEAN Conference sa Malaysia kaugnay sa kaso ni Veloso. Sa araw ding iyon, sumuko si alias Tintin sa mga pulis at sinampahan ng patong-patong na kaso kabilang na ang illegal recruitment at human trafficking. April 29, 2015, naurong ang pagbitay sa Pinay. Matapos ang halos 5 taon, hinatulan ng Nueva Ecija Court si Sergio ng large-scale illegal recruitment kasama ang 3 pang babae. At sa pagupo ng Marcos Administration, August 31, 2022, muling binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaso ni Veloso sa kanyang state visit sa Indonesia. January 11, 2024, nang makatanggap ng commitment ang administrasyon mula kay Widodo na muli nilang pag-aaralan ng kaso ni Veloso. Matapos ang mahigit 1 dekada, tila nabunutan ng tinig ang lahat sa magandang balita. Ngayong araw kasi November 20, isang makasaysayang tagpo ang naganap at tila nagbigay ng bagong pag-asa para kay Mary Jane at sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang magkasundo ang Pilipinas at Indonesia na ilipat na ang kustodiya ni Veloso sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bunga ito ng matatag na diplomasya at konsultasyon sa Indonesian government. At sa inaasahang pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa bansa, nauna ng tiniyak ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Migrant Workers ang tulong para kay Mary Jane at sa pamilya nito. Pag-uwi niya, we will make an effort to visit her and look into her well-being and provide the necessary assistance to her. Whatever is needed under the circumstances. Sa pamilya Veloso, makakasiguro po kayo ng patuloy namin tulong at suporta sa inyo at nandito po kami para gabayan at alalayan po kayo. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa.